Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kalagayan ni Navarrete ngayon, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So para nga po sa mga bagitong boxing fans, ay bago umusbong ang pangalan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa sports ng boxing, ay nauna munang sumikat ang tinaguriang bad boy ng Philippine boxing na si Rolando Navarrete, na mayagpag ito sa larangan ng suntukan noong dekada 70 hanggang dekada 80, kung saan talaga namang knockout madalas ang sinasapit ng mga banyagang boksingero sa tuwing nakakaharap nila ang bad boy ng Pilipinas. Kaya naman dahil dyan ay sinasabi ng mga eksperto na si Navarrete umano ang isa sa pinakamalakas na knockout artist na nanggaling sa bansang Pilipinas. Taong 1981 ang maging isang ganap na world champion si Navarrete, matapos niyang masungkit ang WBC Super Featherweight World Title Belt nang talunin niya ang kampyon ng Africa na si Cornelius Boza Edwards via 5th round knockout. Subalit sa kasamaang palad nga po ay kasabay ng kasagsagan ng kasikatan at kalakasan ni Navarrete, ay nasangkot ito sa mga hindi magagandang gawain sa labas ng boxing, na siyang dahilan kung bakit lumubog din ang kanyang professional boxing career. Nakulong si Navarrete ng 3 taon sa Hawaii noong taong 1984 hanggang 1988 nang dahil sa kasong rape. Bukod dyan ay hindi din nakatulong sa kanya ang pagiging madaming babae niya. Gawa ng isa ito sa mga dahilan kung bakit ang malalaking perang kinita niya sa mga laban niya noon ay naubos at nauwi lang din sa wala. Dumating din sa panahon na nagkaroon siya ng sunod-sunod na talo sa mga hindi kilalang boksingero. Kaya naman dahil dyan ay napilitan na lamang siyang magretiro sa record na 56 wins with 33 knockouts at 15 talo. Sa kasalukuyan ay nagbebenta na lamang si Navarrete ng isda, kung saan ayon mismo sa kanya ay kumikita siya ng 800 pesos sa loob ng isang araw, malayong malayo sa kinikita niya noong siya ay isang world champion pa. At nitong buwan nga lamang po ay muling nagtrending si Navarrete sa mundo ng social media, matapos kumalat ng footage nito na sa edad na 66 years old ay kaya pa din niyang mag-shadow boxing. Nakakalungkot man isipin ang nangyari sa ating pambato, pero ang maganda naman dito ay dahil maganda pa din ang kalusugan niya. Ayon sa madaming Pinoy boxing fans ay bago kay John Real Casimero, ay si Navarrete daw ang original angas ng Pinas. Pero ganun pa man ay ang buhay ni Navarrete ay dapat magsilbing leksyon sa mga boksingero natin, na kailangan talaga nilang pangalagaan ang kinikita nilang pera sa bawat laban nila, dahil ito po ang patunay na hindi habang buhay ay nasa tuktukan ng boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay mukhang alam na nga po ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue ang kanyang gagawin upang pataubin ang former world champion Luis Neri sa kanilang paparating na laban sa buwan ng Mayo. Ito po ay dahil ayon mismo kay Inoue ay pupuntiryahin niya umano ang bodega ng Meksikano dahil alam niya umano na ito ang kahinaan ni Neri. Giit ni Inoue na pag naipatama mo umano ang solidong body shot sa tamang pwesto at tamang timing ay kahit sino daw na matibay na boksingero ay pwedeng bumagsak. Bagay na totoo talaga, kaya isa ang body shot sa mga pinapalakas ng husto ni Inoue. Tandaan din po natin na minsan nang bumagsak si Luis Neri nang dahil sa body shot sa kanya ni Brandon Figueroa. Kaya naman may kalalagyan talaga ito kay Inoue kapag hindi niya ito nagawa ng paraan upang palakasin.